Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 371. Gulong-gulong si Dustin sa sahig at sumisigaw sa sakit. Letigo. Dama po ang ikatlong letigo. Si Dustin ay namamatay sa sakit sa sandaling iyon. Ang tanging nararamdaman niya ay paghihirap, at siya ay sumigaw na siya ay nawalan ng boses. Pakiramdam niya ay umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Letigo. Letigo. Kuwit-kuwit. Nagpatuloy si Levi sa paghagupit hanggang sa naihatid ang lahat ng 10 letigo. Hindi nagtagal ay tumigil sa pagsigaw si Dustin. Walang awang hinampas ang kanyang katawan kaya tumigil siya sa paglalakad. Napakulot siya sa hapdi. Hindi siya namatay, ngunit lahat ay maaaring sabihin na si Dustin ay karaniwang baldado. Ang 10 letigo na iyon ay nagpakamatay sa kanya, at siya ay nasa bed rest ng hindi bababa sa 1 taon. Hawik, sambit ni Levi bago niya itinabi ang letigo at umalis. Bilis, tumawag ka ng ambulansya at dalhin siya sa ospital. Kinabahan si Harry. Nawala sa kontrol ang mga bagay. Si Dustin ang susunod na nagmana ng ari-arian ng pamilya Lopez sa South City. Gayunpaman, siya ay malubhang nasugatan sa Northampton, at si Harry at ang iba pa ay malamang naparusahan ng malupit sa nangyari. Ang Levi na iyon ay sobrang tanga at matapang. How dare he attack a member of the Lopez family from South City? Nakanganga si Sean habang nakangisi. Alam mo tama ka. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, walang paraan ang pamilya Lopez mula sa South City ay hahayaan siyang mabuhay. Tama, hindi ba darating ang sikat na Sebastian para sirain siya? Excited na inaabangan ni Melanie at iba pa ang mangyayari sa laban. Sa huli, nakaligtas si Dustin sa insidente, ngunit iniulat na magkakaroon siya ng maraming mangyayari sa darating na panahon. Halimbawa, maaaring makoma si Dustin at hindi na magising. Malamang na magiging baliw din si Dustin. Kuwit-kuwit tuldok, ni sitwasyon ang gusto ng pamilya Lopez ng South City. Iyon ang sumunod nilang commander. Total joke lang kung naging baliw siya. Hindi matanggap ng pamilya Lopez ang ganitong kahihiyan. Nang malaman ng pamilya Lopez sa South City ang nangyari, nagalit sila. Inihayag nila na ipaghihiganti nila si Dustin, kahit na ang ibig sabihin nito ay ibagsak ang buong Northampton. 3 lalaki ang nakahanay upang magtagumpay at pamunuan ang susunod na henerasyon ng pamilya Lopez. Napatay si Quentin, si Wesley ay baldado, at baka makomato si Dustin. Sinong magiging okay sa ganyan? Ang sikat na Sebastian ay pupunta sa Northampton sa susunod na linggo, ngunit nagpakita siya ng kinabukasan matapos marinig ang tungkol sa nangyari. Sa likod bahay ng isang mansyon sa South City. Isang matandang lalaki na nakasuot ng makalumang damit ang nakaupo sa tabi ng mesa, at umiinom ng tsaa. Ang lalaking iyon ay ang kilalang Sebastian. May kasabihan sa South City na, mas gugustuhin ng isa na harapin ang dyablo kaysa labanan si Sebastian. Pinatunayan nito kung gaano kalakas at kakilakilabot si Sebastian. Ang kanyang titulo bilang taong makapagpapabagsak sa dyablo ay hindi walang basehan. Siya ay naging malupit at uhaw sa dugo noong siya ay bata pa, at ang kanyang mga kamay ay kumitil ng hindi mabilang na mga buhay. Sinasabi nila na ang bilang ng mga taong napatay niya ay katumbas ng bilang ng mga bituin sa langit. Kalaunan ay bumalik si Sebastian upang manirahan sa pagre-retiro. Umiinom siya ng tsaa, naghahalaman araw-araw, at pumupunta sa templo sa ilang pagkakataon. Ginawa niya iyon para maging zen at para mabago ang kanyang marahas na buhay. Sa kasamaang palad, nasobrahan niya ito. Ang nangyari sa kanyang godson, si Quentin Lane, ay nagpabalik sa kanyang dating sarili. Lalo siyang nagalit matapos masaktan ang dalawa niyang pamangkin. Ready na po ang lahat, sir. Makakapunta tayo sa Northampton bukas, ang ulat ng lingkod ni Sebastian na si Simon. Si Simon ay talagang isang bihasang manlalaban, masyadong. Humigop ng tsaa si Sebastian habang mahinahong itinuro, paalisan mo ang mga black and white guards sa kulungan. Ha, sigurado ka bang gusto mong gawin iyon? Nanginginig si Simon. Ang black and white guards ay sobrang nakakatakot. Oo, sige, aayusin ko kaagad iyon, sagot ni Simon. Pagkatapos noon, huminga ng malalim si Simon at umalis. Ang takot ni Sebastian at ang takot na naging inspirasyon niya ay dahil sa utang niya sa Black and White Guard.
Ang dalawang lalaking iyon ay mas malupit kaysa sa kanya, sila ay mga kanibal. Ang dalawa sa kanila ay nakipagdigma sa 200 lalaki at nanalo. Ang labanang iyon ang nagpasikat sa kanila. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 372. Hindi nasusukat ang pagiging kilala ni Sebastian. Ang malupit na bahagi ng kasabihan na iyon ay sa Black and White Guards. Iyon ang mga master ng kalupitan. Ang sabi-sabi ay lumaki silang kasama ng mga lobo at kumakain ng hilaw na karne araw-araw. Mag-isa nilang natalo ang isang hukbo na may 200 at sumikat. Sumali sila sa isang underground boxing tournament, ngunit napakalupit nila kaya na-disqualify sila. May isang kwento tungkol sa kung paano, sa isang laban, pinunit ng isa sa kanila ang tadyang ng kanyang kalaban at ginamit ang tadyang iyon para saksakin ang lalaki hanggang sa mamatay. Kalaunan ay sumali sila sa pangkat ni Sebastian at itinaas ang impyerno sa lahat ng dako. Napakaraming tao ang kanilang napatay kaya maraming makapangyarihang tao at pamilya na hindi man lang naglakas loob na tingnan sila sa mata. Ang pagbanggit lamang ng Black and White Guards ay naging dahilan upang malaman ang mga tao sa takot. Masyadong naging marahas ang Black and White Guards at nagdulot ng maraming gulo, kaya ikinulong sila ni Sebastian. Ang pagdadala ni Sebastian sa Black and White Guards sa Northampton ay pinatay na siya ay nagiging seryoso. Nang malaman ng mga mamamayan ng South City na ang mga Black and White Guards ay pinalaya mula sa bilangguan, lahat ay kinabahan. Iyong dalawang pinalaya ay tumatakbo na tiyak na may mamamatay. Nakahinga ng maluwag ang mga mamamayan nang malaman nilang dinadala ni Sebastian ang mga mamamatay tao sa Northampton. Gayunpaman, nagsimula silang manalangin para sa Northampton. Nagtaka sila kung sinong malas na bastard ang nagpagalit kay Sebastian kaya pinakawalan niya ang Black and White Guards, lalagyan ng nobela. Alam ng lahat na ang sino mang makasakit kay Sebastian ay haharap sa matinding kahihinatnan. Mas magandang opsyon ang kamatayan dahil ang hindi makataong pamamaraan ng Black and White Guards ay palaging nakakatakot sa lahat. Kuwit-kuwit, ang network sa Northampton ay maganda pa rin. Nang marinig ni Glenn ang balita ay agad niyang pinuntahan si Levi. Ginoo, Garrison, may masamang mangyayari. Darating si Sebastian sa Northampton bukas kasama ang Black and White Guards. Pinunasan ni Glenn ang pawis niya. So what if dumating sila? Bakit takot na takot ka? Natatawang sabi ni Levi. Ginoo, Garrison, baka hindi mo alam, pero ang tatlo ay baliw. Para silang time bomb na sasabog anumang oras. Kilala mo naman si Liam di ba? Siya ay malakas at walang disiplina. Ang mga tumalo sa kanya ay si Sebastian at ang Black and White Guards. Kinailangan ni Liam na lumuhad at humingi ng awa sa kanila. Naligtas ang kanyang buhay dahil doon, ngunit napilayan pa rin nila ang lahat ng kanyang mga paa. Huminga ng malalim si Glenn bago siya nagpatuloy, ang mga Black and White Guards ay lalong brutal. Pinatay nila ang lahat sa bahay ampunan noong sila ay 10, at ang kanilang mga marahas na ugali ay lumalala lamang habang sila ay tumatanda. Nakapatay sila ng hindi mabilang na mga lalaki, at sabi-sabi na sila ay mga cannibal. Mga demonyo talaga sila. Tumawa si Levi. Nakita na niya ang lahat ng uri ng mga baliw noong panahon niya sa hukbo. Maraming mga lugar ang may katulad na mga demonyo, na pumatay ng libo-libo noon, ngunit natalo niya silang lahat. Mag-ingat ka, Mr. Garrison. Nandito sila para sirain ka, babala ni Glenn. Bueno, dahil pupunta sila sa Northampton, pagkatapos ay bitag natin sila dito, malupit na sabi ni Levi. Ha, napabulala si Glenn, natulala. Hindi ba't medyo napuno ito ng dud? Bitag si Sebastian at ang Black and White Guards. Hindi inisip ni Glenn na ito ay kapanipaniwala, ngunit wala siya sa posisyon na magsabi ng kahit ano. Kumalat ang balita kung paano papunta si Sebastian sa Northampton kasama ang Black and White Guards. Ang lahat ay nagsimulang umiwas sa lugar, nananatili lamang sa bahay. Ang ilang makapangyarihang pamilya, gayunpaman, ay naghanda sa pagtanggap sa 3 lalaki. Mukhang hindi lang nandoon si Sebastian para maghayganti. Nandoon din siya dahil lumalawak siya sa Northampton. Naisip ng makapangyarihang pamilya na kung mag-iiwan sila ng magandang impresyon kay Sebastian, maaari silang makinabang dito sa darating. Si Harry at ang iba pa ay nagbabantay sa ospital. Excited sila pero natakot din nang marinig na papunta na si Sebastian.
Kasama si Sebastian doon, ang Northampton ay halos mapang-ibabawan ng pamilya Lopez. Dahil dito, makikinabang din sila rito. Pero natatakot din sila dahil baka sisihin sila ni Sebastian sa nangyari. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 373. Mabuti sana kung magising si Dustin bago makarating dito si Sebastian, buntong hininga ni Sean. Nang marinig iyon ng doktor, sinabi niya, mayroon akong ideya na maaaring makatulong dito. Ano ito? Sabihin mo sa amin. If it works, we will reward you handsomely, ani Harry na agad na nagningning ang mga mata. Sumagot ang doktor, ang isang medikal na eksperto na kilala ko ay maaaring magpagaling sa pasyenteng ito, at malaki ang posibilidad na alam niya kung paano gisingin ang pasyente. Talaga? Tanong ni Harry, na ang mga mata ay kumikinang na may pag-asa tulad ng mga mata ng kanyang pamilya. Oo, siya talaga ang top sa medical field sa Erudia. Gayunpaman, nabalitaan ko na sumakay siya ng eroplano at aalis siya sa Northampton bukas, sabi ng doktor. Si Benny Quinten ba ang tinutukoy mo? Tanong ni Fabian. Oo, sino pa ba ang magiging ganoong kasanayan? Tumango ang doktor. Mukhang problemado si Harry habang sinasabi, ngunit nabalitaan ko na hindi na pinapasok ni Benny Quinten ang mga pasyente. Talagang tatanungin niya ang aming kahilingan kung tatanungin namin. Kailangan nating subukan. Pupunta si Sebastian bukas. Hindi nagtagal ay nakarating si Harry at ang kanyang pamilya sa lugar kung saan nakatira sina Asher Dragon at Benny Quinten. Hiniling nila kay Benny na tumulong sa pagpapagaling kay Dustin, ngunit tulad ng inaasahan, tinanggihan ni Benny ang kanilang mga alok. Si Harry at ang iba ay patuloy na nagsisikap na makabuo ng isa pang solusyon pagkatapos noon. Ang susunod na araw ay lumipas kaagad pagkatapos. Isang grupo ng mga kotse ang ipinakita sa Northampton. Ang huling ilang mga kotse ay may humigit kumulang 100 lalaki sa itim na damit. Lumabas sila at tumayo sa gilid. Pinuna ni Simon ang Rolls Royce. Lumabas siya at umikot para pagbuksan si Sebastian ng pinto, nobela. Si Sebastian ay nakasuot ng itim, makalumang damit, at may hawak na tungkod sa paglalakad na may nakaukit na ulo ng dragon. Nag-us siya ng dominanteng aura habang inis kanya ang lugar. Pagkatapos noon, naglakad siya papunta sa itim na marangyang sasakyan sa dulo. Ang kotse ay sumipsip ng isang malamig na aura, at ito ay yumanig ng napakalakas na tila ito ay maaaring bumagsak sa sarili. Manatili sa kotse at huwag umalis hanggat hindi ko sinasabi, utos ni Sebastian. Saka lang tumigil ang pag-alog ng sasakyan. Nanginginig sa takot si Simon dahil iyon ang kotseng sinakyan ng black and white guards. Kung magpapakita ang dalawang iyon sa kalye, siguradong babaliktad ang buong lugar. Kalaunan ay dinala ni Simon si Sebastian sa ospital, at tumuloy sila sa silid ni Dustin. Pumalakpak, si Harry at ang iba ay lumuhad sa harapan ni Sebastian. Kasalanan natin ang lahat ng ito, Sebastian. Hindi namin naligtas si Dustin. Kami ay mali, kaya't mangyaring parusahan kami ayon sa iyong nakikita, umiiyak na sabi ni Harry. Iniskan ni Sebastian ang lahat at malupit na sumagot, bumangon ka. Ito ay walang kinalaman sa iyo. Hindi madaling pakitunguhan ang mga taong iyon, kung hindi, hindi sana matalo sina Quentin at Wesley. Mahinang sagot ni Harry, I don't dare ta. Si Levi ay ang aking apo, ngunit hindi ko itinuro sa kanya ang mga patakaran. Hindi ko alam na ganoon pala siya kalakas. Sabi ko, tumayo ka. Biglang nagtaas ng boses si Sebastian. Dahil doon ay napatalon si Harry at ang iba sa takot. Tumigil sila sa kalokohan noon. Pinuntahan ni Sebastian si Dustin. Anong sabi ng doktor? Tanong niya. Hindi maganda. Hindi siya magising pansamantala at maaaring manatili sa isang patuloy na vegetative state, sagot ni Harry. Mukha namang nalungkot si Sebastian noon. Gayunpaman, may pag-asa pa rin. Si Benny Quinten ay nasa Northampton, at siya ang pinakamahusay na eksperto sa larangan ng medikal. Hiniling namin sa kanya na pumunta kahapon, ngunit tinanggihan niya ang aming alok. Ang kanyang eroplano ay lumilipat ngayon, at siya ay dapat na sumakay sa loob ng 2 oras. Naningkit ang mga mata ni Sebastian nang marinig iyon. Simon, sunduin mo si Benny Quinten. Huwag mo siyang pasakayin sa eroplanong iyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 374.
Pagkatapos ay idinagdag ni Harry, gayunpaman, hindi ka dapat umaasa ng labis dahil may pagsubok si Benny tungkol sa kung paano siya hindi gumagawa ng mga pribadong tawag. Ang Diyos ng digmaan, si Liam Macy, ay kinaladkad si Benny ng isang beses. Hindi naging maganda ang pagtatapos ng mga bagay-bagay. Ang mga mata ni Sebastian ay nag-alab sa hindi maalis na galit habang siya ay umungal, ang mahinang Liam Macy na iyon ay walang halaga kumpara sa akin. Maaari akong kumuha ng sino mang maaari niyang kumbansihin, at kaya kong kumbansihin ang mga taong hindi niya makumbinsi. Puntahan mo kaagad si Benny Quinton. Dapat niyang pagalingin ang pamangkin ko. Tumanggo si Simon, naiintindihan. Walang tao sa Earth na hindi darating sa utos mo. Tama iyan. Ang mga sumusuway sa akin ay makakatagpo ng hindi napapanahong wakas, panunuya ni Sebastian. Nanginginig si Harry at ang iba pa habang nakatayo sa gilid ni Sebastian. Masyadong malakas ang aura ni Sebastian. Naramdaman ng lahat ang bigat ng mga bundok na dumudurog sa kanila nang marinig siyang magsalita. Dahil dito, pinagpapawisan silang lahat noon. Umalis kaagad si Simon para kunin si Benny Quinton. Nagsimulang sabihin ni Henry at ng iba pa, Sebastian, kasalanan lahat ito ni Levi at Zoe. Close sila ni Nueve at Trey, at naisip nilang magagawa nila ang lahat ng gusto nila dahil doon. Hindi nila iginagalang ang pamilya Lopez na taga South City. Nakakatakot si Levi Garrison. Nandito lang ako para harapin siya. Wala akong pakialam kung sino ang sumusuporta sa kanya, hindi ko siya mapapatawad. At saka, permanente akong mananatili dito. Simple lang naman ang plano ko. Gagawin ko ito sa lahat sa Northampton ay manginig sa takot kapag narinig nila ang aming pangalan, deklara ni Sebastian. Si Harry at ang iba pa ay tuwang-tuwa. Sa wakas ba ay ang kanilang pagkakataon na sumikat. Hindi mahalaga kung gaano sila walang silbi. Ang pagiging miyembro ng pamilya Lopez ay sapat na. Ang Northampton ay malapit nang mapabilang kay Sebastian, lalagyan ng nobela. Liam Macy, Winston Gonzalez, at ang Northampton Chamber of Commerce ay mahuhulog lahat. Walang makakatalo kay Sebastian. Sa sandaling iyon, si Harry at ang iba ay nagsimulang magpantasya tungkol sa kanilang hinaharap. Nagmamadaling pumunta si Simon sa airport kasama ang mga 10 lalaki. Personal na pinaandar ni Levi ang sasakyan para ihatid si Benny Quinton at ang kanyang assistant sa airport. Noong una, gusto ni Levi na gumamit ng military plane para dalhin si Benny diretso sa Vermont, pero tinanggihan ni Benny ang alok na iyon. Ganyan si Benny Quinton. Isa siyang ordinaryong doktor na may dalisay na kaluluwa. Sinabayan sila ni Levi hanggang sa pumasok sila sa waiting lounge. Sa kasamaang palad, may humantong van sa airport pagkaalis ni Levi. Si Simon at ang mahigit 10 lalaki ay sumugod sa paliparan. Kakakuha lang ni Benny at ng kanyang assistant ng kanilang mga boarding pass at papunta na sila sa gate. Gayunpaman, mahigit maraming lalaki ang nagpakita sa kanilang harapan. Ginoo, Benny Quinton, sumama ka sa amin. Si Simon ay mabilis. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Benny na makausap bago niya ito sunggaban. Nang tuluyang dumating si Benny at ang kanyang katulong ay nasa van na sila. Tara na, bilin ni Simon bago umalis ang sasakyan. Sa ospital, si Benny Quinton at ang kanyang katulong ay pilit na kinaladkad papasok sa silid ng pasyente. Naging seryoso at magalang ang lahat nang makitang naroon si Benny Quinton. Sebastian, gayunpaman, glared in disdain at scoffed, I hate educated people like you. Napakabongga. Ngumisi si Benny, kung gayon, bakit mo ako pinipilit na dalhin dito? Dahil isa kang doktor na kayang magpagaling ng mga pasyente. Iyan lang ang nararapat sa iyo. Tinuro ni Sebastian si Dustin, sa kamalupit na nagutos, treat my nephew right now. Kung magtagumpay ka, bibigyan kita ng kabuoang 1 bilyon. Kung maaari kang pumili kung gusto mong hindi pa natilihin ang iyong mga braso o binti. Natigilan si Benny sa barbaric style ni Sebastian. Si Liam Macy ay naging malakas na bully, ngunit kahit na ang lalaking iyon ay nagpakita ng kaunting paggalang kay Benny. Ang lalaking nasa harap ni Benny ay lubos na kasuklam-suklam at walang pigil. Mukha siyang baliw. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 375. Hindi. You have your rules, but so do I, pabulaanan ni Benny. Gaya ng sabi ko,
Nakakakilabot ang mga edukadong tulad mo. Hindi ba trabaho mo ang magpagaling ng may sakit? Bakit hindi mo siya ginagamot? Nasaan ang iyong tinatawag na moral? Panunuyan ni Sebastian. Immoral ka at kinidnap mo ako, kaya wala akong obligasyon na tulungan ka, patuloy ni Benny. Tumawa ng malakas si Sebastian. Masyadong maraming paraan para pilitin ang iyong kamay. Simon. Agad na natanggap ni Simon ang mensahe. Slam. Sinipa ni Simon ang katulong ni Benny sa sahig. Arg. Sigaw ng katulong. Ano ba ang ginagawa mo? Tanong ni Benny sa tonong nag-aalala. Papipilayan ko siya kapag tumanggi kang gamutin ang lalaki, sabi ni Simon habang pinalakas niya ang pagpindot sa librong bukong ng katulong. Nag-udyok iyon sa katulong na sumigaw pa. Si Harry at ang iba ay natakot nang makita nila iyon. Masyadong malupit si Sebastian. Ang tanging alam niya ay gamitin ang kanyang karahasan upang malutas ang kanyang mga problema. Walang choice si Benny kundi ang tumanggo at sinabing, "Okay, fine. Gamutin ko siya. Hindi ba't mabuti kung pumayag ka na lang na gawin ito ng maaga?" Tuwang-tuwa si Sebastian. Napakaraming paraan para pilitin ang kamay ni Benny. Ang pinakamalupit sa kanila ay ang ikulong ni Benny at ang kanyang katulong sa black and white guards. Malamang na itinaas ni Benny ang puting bandila sa ilalim ng 30 segundo. Mabilis na sumabak si Benny at ang kanyang katulong para gamutin si Dustin. Mas mabuting tretuhin mo siya ng mabuti, kung hindi, haantong ka sa katulad niya. Banta ni Sebastian. Matapos ihatid si Benny at ang kanyang assistant sa airport, bumalik si Levi sa Morris Group. Ang Morris Group ay muling lumawak at malapit nang magsagawa ng negosyo sa Northampton. Kaya naman, maraming tao ang nakatutok sa kanila. Nagsagawa pa ng espesyal na panayam ang isang palabas sa telebisyon. Hinanap ni Iris si Levi at Nishan, "Mahilig kang magpakitang gilas, di ba? Well, eto na ang pagkakataon mo." "Ha? Ako? Nagpapakitang gilas?" Naghihinala na sabi ni Levi. Nais ng Northampton Television Network na gumawa ng isang espesyal sa Morris Group sa loob ng 3 araw. Nakatulong na ako sa iyo na tanggapin ang imbitasyon, kaya hindi ka makapagpiyansa dito. Ito ang mga tanong sa panayam at iba pang materyales. Huwag mo akong ipahiya. Umalis si Iris matapos ihagis sa kanya ang isang stack ng mga dokumento. Halos magsuka ng dugo si Levi. Pinapa-interview niya ako at ipinakikita ang mukha ko sa lahat. Nagbibiro ba siya? Still, wala siyang choice kundi ang sumali dahil tinanggap na ito ni Iris. Well, ito ay para sa aking sariling kumpanya, gayunpaman, bulong ni Levi bago siya nagsimulang mag-aralan ang mga materyales. Tumunog ang kanyang telepono sa sandaling iyon. Ang tawag ay mula kay Asher Dragon. Sa tingin ko may nangyaring masama. Tumawag ang airport at sinabing hindi nakasakay ng eroplano si Mr. Quinton, at hindi rin namin siya mahahanap sa airport, sabi ni Asher Dragon, na halatang nanginginig ang boses. Ano? Nawawala siya, sabi ni Levi, na biglang umikot ang ekspresyon. Hindi siya nakakuha ng pribadong eroplano para kay Benny, ngunit nakipag-usap si Levi sa mga manager sa airport at hiniling na bantayan siya. Nawawala si Benny, at mga trabaho iyon na dapat may nangyari. Imbestigahan mo agad. Hindi dapat masaktan si Mr. Quinton, bilin ni Levi, nobela. Ayon sa CCTV sa airport, may humila kay Mr. Quinton sa isang van, iniulat ni Asher Dragon pagkaraan. Tawagan si Xavier at ang mga taong responsable sa trapiko. Alamin kung saan nagpunta ang van na iyon. Nag-aalalang sabi ni Levi. Hindi niya hahayaang makawala ng ganoon kadali kung si Benny ay may buhok sa kanyang ulo. Nakuha ko. Ang van ay pumunta sa ospital, at may mga saksi na nagsasabing nakita nila si Benny doon. Tumayo si Levi at nagpahayag ng masama, "Okay, got it. Ako mismo ang pupunta sa ospital." Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 376. Sa loob ng ospital, sinuri ni Benny at ng kanyang katulong ang pasyente ng maigi, at ang conclusion ni Benny ay matagal pa bago gumaling si Dustin. Ang paggamot ay magpapatuloy ng hindi bababa sa 4 na buwan. Paano ito? Isasama ko itong pasyente sa Vermont at doon ko siya personal na gagamutin, mungkahi ni Benny. Si Benny ay may maraming trabahong dapat asikasuhin sa Vermont, hindi siya maaaring manatili sa Northampton.
Napangiti sina Simon, Harry, at lahat ng mabalitaan nilang may pag-asa. Si Sebastian, gayunpaman, nakasimangot at nagtanong, bakit hindi mo siya magamot dito sa Northampton? Dahil nagtatrabaho ako sa Vermont, at maraming pasyente ang naghihintay para sa akin doon, paliwanag ni Benny. Umiling si Sebastian. Hindi. Kailangan mong manatili dito at gamutin ang aking pamangkin. Hindi ka dapat umalis o tretuhin ang sino man sa panahon na ito. Mag-focus ka na lang sa pamangkin ko, at baka umalis ka na kapag nakabangon na siya. Maaari mong tanggihan ang aking alok, ngunit kailangan niyang manatili, at sino ang nakakaalam kung gaano siya katagal mabubuhay. Nakatitig si Sebastian sa katulong ni Benny ng mga sandaling iyon. Nanginginig sa takot ang katulong. Kung nanatili siya, tiyak na papatayin siya. Noon pa man ay ganoon ka-barbaric si Sebastian, at hindi na niya binigyan ng pagkakataon si Benny na magsabi ng kahit ano. Ikaw. Sa sobrang frustrated ni Benny ay parang sisabog na siya. Hindi siya maaaring manatili sa Northampton dahil marami siyang gagawin sa Vermont. Sir, I promise na bubuhayin ko siya sa Vermont. Pwede ko ba siyang dalhin doon? Tanong ni Benny. Hindi. Wala nang talakayan pa. Dito ka mismo sa Northampton mananatili, at gagamutin mo ang aking pamangkin. Nagningning sa galit ang mga mata ni Sebastian. Alright, naalala ko lang na may private hospital pala ang Northampton. Ilipat siya kaagad. Benny Quinton, sasama ka sa amin. Utos ni Sebastian. Sisimulan ko kaagad ang mga papeles, sagot ni Simon, lalagyan ng nobela. Kinabahan si Benny noon. Ikukulong ba ako ng lalaking ito ni Sebastian at pipilitin kong ipagamot ang kanyang pamangkin? Kuwit tuldok-tuldok, dumating si Levi sa ospital ng mga sandaling iyon. Natigilan siya nang makita ang mga sasakyan doon. Gayunpaman, hindi siya huminto dahil may mahigit 10 katulad na sasakyan na nakaparada sa isang tuwid na linya. Napahinto siya dahil naramdaman niya ang dalawang delikadong aura na lumabas sa isa sa mga sasakyan. Mayroong isang bilang ng mga mahuhusay na mandirigma sa Northampton. Ang ilang mga halimbawa ay ang Invincible 13 ni Jack Smith na pawang mga kamangha-manghang mandirigma. Gayunpaman, kumpara sa dalawang lalaki sa loob ng kotse, lahat ng 13 lalaki ay tila mahina. Sa kabila ng lahat ng iyon, isang tingin lang ni Levi ang ginawa ng aura. 5 taon na siya sa larangan ng digmaan, kaya nakita na niya ang lahat ng uri ng mga mahuhusay na mandirigma noon. Curious lang siya kung bakit may lalabas na ganyan sa Northampton. Papasok na sana si Levi sa ospital nang may mabangga siyang grupo ng mga lalaki. Nagayos na si Simon na ilipat si Dustin Lopez, at kasama nila si Benny. Ginoo, Quinton, bulyo ni Levi. Nakahinga ng maluwag si Benny nang makita niya si Levi doon. Magiging okay na ako sa kanya dito. Mukhang hindi nasisiyahan si Simon habang nagtanong, ano ang nangyayari? Agad na sumugod si Harry at nagreklamo, si Levi Garrison iyon. Hinampos niya ng ilang beses si Dustin at inilagay si Dustin sa ganoong estado. Nagawa din siya sa mga insidenteng nakasakit kina Quentin at Wesley. Tama iyan. Siya si Levi Garrison. Dapat sipain mo agad siya. Palagi siyang walang galang sa pamilya Lopez at madalas na sinisiraan si Sebastian. Kuwit tuldok-tuldok, si Sean at ang iba pa ay nagsimulang maglokohan. Galit na galit si Simon nang marinig iyon. Ikaw ang may pananagutan para dito. Napalingon lahat ng mga bodyguard ng pamilya Lopez at pinandilatan kaagad si Levi. Oo, ginawa ko iyon. Gusto mo bang tretuhin siya ni Mr. Quinton? Hindi, walang sino mang pinapayagang magpagamot sa kanya. Pantay ang boses ni Levi, pero masama ang tono niya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 377. Maging si Simon ay natulala. May mga taong sapat na matapang na maging ganoon kawalang galang sa pamilya Lopez ng South City. Iyon ay karaniwang humihiling sa dyablo mismo na pumunta upang kunin ang kaluluwa ng isang tao. Hindi ito binili ni Simon at ng iba nang maglokohan si Harry at ang kanyang pamilya. Ang pakikipagkita kay Levi ng personal ay nagpakita kay Simon na ang brat ay mas mayabang kaysa sa inilarawan ni Harry. Tayo na, Mr. Quinton, sabi ni Levi. Walang aalis. Ibaba mo sila, galit na utos ni Simon. Agad na umatake ang kanilang mga lalaking sumusunod sa kanyang pangunguna.
Gayunpaman, ang mga lalaking iyon ay walang laban kay Levi. Ilang sandali lang ay napatumba niya silang lahat, lalagyan ng nobela. Bilisan mo, bawiin mo ang iba. Nagmadali si Simon para humingi ng karagdagang tulong. Gayunpaman, umalis si Levi kasama si Benny at ang kanyang katulong bago bumalik si Simon. Si Levi ay higit sa kakayahan na talunin ni Sebastian, ngunit nasa isang ospital sila, pagkatapos ng lahat. Ito ay magiging masama kung ang mga bagay ay tataas. Kaya naman inalis muna ni Levi si Benny. Haharapin ni Levi ang iba pang isyo pagkatapos. Lumabas si Sebastian sa ospital kasama ang isang grupo ng mga lalaki. Bumalik din si Simon matapos humiling sa mahigit 10 lalaki na sundan siya sa pasukan. Nasaan na siya? Nasaan si Levi Garrison? Tanong ni Simon. Dumating kaagad si Sebastian nang marinig niya ang balita na naroon si Levi para iligtas si Benny, ngunit hindi niya nakilala ang lalaki. Hindi pwede yon. Nandito siya kanina lang. Napakaraming tao sa entrance ng ospital, kaya hindi man lang masabi ni Harry at ng iba pa kung kailan nakalusot si Levi kasama si Benny at ang kanyang katulong. Hindi mo man lang mabantayan ang isang lalaki. Saway ni Simon. Lalong nagalit si Sebastian, malapit na siyang sumabog. Si Levi Garrison, ang taong pumutol sa 3 sa kanyang mga kahalili, ay inilayo si Benny Quinten mula mismo sa ilalim ng kanyang ilong. Isang insulto iyon kay Sebastian. Pinahiya siya nito. Wala pang isang araw siyang nasa Northampton ngunit may nangyari na nakakahiya. Sa sobrang galit ni Sebastian ay nababaliw na siya. Palagi niyang tinitingnan ang kanyang pagiging kilala bilang isang bagay na mahalaga. Karamihan sa mga tao sa Quebec ay nanginginig sa takot kapag narinig nila ang kanyang pangalan. Gayunpaman, may lubos na hindi pinansin. Hindi niya ito paninindigan. Paalisan kaagad ang aming mga tao at dalhin sa akin sina Levi Garrison at Benny Quinten. Kung hindi mo kayang pamahalaan iyon, papalitan ko ang black and white guards. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Sebastian noon. Boom! Nanginginig ang buong katawan ni Simon. Pinapalabas ang mga black and white guards sa kanilang mga hola noong kara-rating pa lang namin sa Northampton. Kung ang dalawang halimaw na iyon ay pinakawalan, ang Northampton ay mababad sa dugo. Natakot si Simon dito. Lalong kinilabutan ang iba. Ipapalabas ko kaagad ang mga tao natin, sir. Huwag nating hayaang kumawala ang black and white guards maliban na lang kung ito ay talagang kinakailangan, sabi ni Simon. Na-curious si Harry at nagtanong, sino itong mga black and white guards? Tuturuan ko kayong lahat tungkol sa kanila kung may oras ako, nakangusong sabi ni Sebastian. Sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Harry ang lamig na dumadaloy sa kanyang gulugad. Kuwit-kuwit, sa kabila. Pagkasakay ni Levi kay Benny, sumakay ang una ng private plane para ihatid kaagad si Benny papuntang Vermont. Sumunod si Asher Dragon sa likod ni Levi at nagtanong, ano ang gagawin natin? Si Sebastian ay masyadong makapangyarihan, kahit si Liam ay hindi kalaban sa kanya. Bukod dito, ang mga makapangyarihang pamilya sa South City at iba pang mga kahangahangang lugar ay nababaliw at nagsisikap na makarating din sa Northampton. Gusto nilang kumita sa pagdating ni Sebastian. Isa si Nilsson sa mga lalaking iyon, at gusto niyang tanungin kita kung okay lang. Malupit ang mga mata ni Levi nang sumagot siya, welcome anyone who is here to contribute. Kung nandito lang sila para manggulo at magnakaw ng resources, sabihin mo sa kanila na mag-F*** off. Nanginginig si Asher Dragon. Naiintindihan. Nagsindi ng sigarilyo si Levi at tumingin sa malayo bago siya walang pakialam na nagturo, si Sebastian naman. Ako mismo ang haharap sa kanya. Lalong kinilig si Asher Dragon. Talagang hindi pinalad ang lalaking iyon na naging inspirasyon ni Levi na personal na harapin ang bagay na iyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 378. Sa loob ng tahanan ng pamilya Lopez, lalagyan ng nobela. Naghihintay ng balita si Sebastian. Mabilis na lumapit si Simon at nagulat, Sebastian, may nangyaring masama. Si Benny Quinten ay umalis sa Northampton at nakarating sa Vermont. Ano? Tumalon si Sebastian. Sobra naman yung mga yon. Wala man lang silang respeto sa akin, itingal ni Sebastian. Tumanggaw si Simon. Talagang mayabang si Levi Garrison.
Inihayag pa nga niya sa publiko na hindi niya hahayaan na gamutin ang sinumang kalagayan ni Dustin. Yung asshole. Ginagawa niya itong personal. Sigaw ni Sebastian. May hawak siyang tasa sa oras na iyon, at isang pisil lang ang nabasag nito. Si Harry at ang iba ay nabigla. Malakas ba si Sebastian? Expert talaga siya. Mukhang problemado si Simon nang sabihin niyang, nakabalik na si Benny Quinten sa Vermont, walang paraan na maibabalik natin siya rito. Alam ko, napakaraming eksperto sa Vermont, at kahit ako ay hindi ko kayang sirain ang mga ito. Idinagdag ni Sebastian, ngunit kailangan kong bayaran si Levi Garrison. Mabilis na sinabi ni Simon, napagmasdan ko na ang bagay na ito. Si Levi Garrison ay maaaring mukhang may suporta sa kanya sina Nueve at Trey, ngunit ang totoo ay silang tatlo ay sinusuportahan ng misteryosong tao sa likod ng Morris Group. Grupo ni Morris. Narinig ko na ang kumpanyang iyon. Sabi nila, bukod sa pamilyang Rogers, ang Morris Group ang pinakamakapangyarihang negosyo, sabi ni Sebastian. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Simon. Pinag-isipan ito ni Sebastian at sumagot, mag-host ng party ngayong gabi at anyayahan ang lahat kahit sino sa Northampton. Gusto kong malaman ang buong Northampton na nandito ako. Magkakaroon tayo ng party dito mismo sa mansyon ng pamilya Lopez sa Northampton. Naiintindihan, sagot ni Simon habang tumatango. Natuwa si Harry at ang iba pa. Ito ang kanilang sandali upang lumiwanag, at iyon ay salamat kay Sebastian. Wala nang sino man sa Northampton ang muling magmamaliw sa kanila. Hindi nagtagal ay natanggap ng mga elite sa Northampton ang kanilang imbitasyon. Winston Gonzales, ang apat na kinatawan ng Northampton Chamber of Commerce. Inimbitahan din si Glenn Rogers ng pamilya Rogers, at lahat ng iba pang mayayamang pamilya. Maging si Liam Macy at ang iba pa ay nakuha ang kanilang imbitasyon. Sa loob ng opisina ng Morris Group, pumasok ang isang sekretarya at nagsumbong, Ms. Annabel, may dumating na taga South City. Ano ang gusto nila? Tanong ni Iris. Nandito sila para padalhan tayo ng invitation card, wika ng sekretarya habang inaabot ang isang invitation card. Nako, at sinabi ng lalaki na ang invitation card ay dapat ibigay sa amo, dagdag ng sekretarya. Binuksan ni Iris ang invitation card, at sinabing galing kay Sebastian Lopez ang invitation. Ang nilalaman ng imbitasyon, gayunpaman, tunog barbaric, mas parang isang royal decree kaysa isang imbitasyon. Sebastian ng South City, hindi ba siya kamag-anak ni Zoe? Naghihinala na sabi ni Iris. Pagkatapos nito, nakipag-ugnayan siya kay Neil para sabihin ang tungkol sa imbitasyon. Si Neil naman ang nagdala ng invitation card kay Levi. Si Sebastian ay nag-host ng isang party ngayon, at talagang inimbitahan kanya. Pupunta ka ba? Nakangiting tanong ni Neil. Misteryosong ngumiti si Levi at binasa ang invitation card habang pinaplano ang susunod niyang gagawin. Kuwit-kuwit, kinabahan ang lahat sa Northampton sa sandaling iyon. Alam nilang biglang bumiyahe si Sebastian Lopez sa Northampton. Ang mas masahol pa, may mga alingaw-ngaw tungkol sa kung paano niya dinala ang mga Diyos ng mga assassinations na kilala bilang Black and White Guards. Tila ang isang madugong bagyo ay hindi maiiwasan sa Northampton. Ang ikinabahala ng lahat, lalo na, ay ang katotohanan na si Sebastian ay tila interesado sa pagpapalawak ng kanyang negosyo sa Northampton. Para sa ilan, ang balitang iyon ay nakapipinsala. Maaaring mag-isang pilitin ni Sebastian ang lahat sa Northampton na yumukod sa kanya, at ang kanyang malupit na pamamaraan ay ikinasindak ng lahat. Nagparty siya noong gabing iyon, at tila hindi malinis ang kanyang intensyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 379. Dalawang dahilan ang ginawang party ni Sebastian. Ang una ay upang sabihin sa lahat ng Northampton na siya, si Sebastian Lopez, ay naroon. Ang pangalawa ay ang lahat ay pumili ng isang panig. Magiging maayos ang mga tumayong kasama niya, at ang mga pumili kung hindi man ay mamamatay bago nila ito malaman. Personal na tiningnan ni Harry ang lahat ng detalye ng party at mabilis na pinaalam ang lugar. Pagsapit ng gabi, maraming mararangyang sasakyan ang dumaan sa bahay ng pamilya Lopez. Lahat ng tao sa Northampton ay ipinakita. Ang lahat ng kanilang net worth ay higit sa 1 bilyon, at dati nilang tretuhin si Harry at ang iba na parang wala lang. Gayunpaman,
Ang mga taong iyon ay yumuyuko kay Harry at magalang na binabati siya noong araw na iyon. Natuwa si Harry. Hindi pa siya nag-enjoy sa ganoong treatment. Tila ang pagkakaroon ng isang malakas na sumusuporta sa kanila ay gumawa ng lahat ng mga pagkakaiba. Nagsasaya rin si Shaun Lopez. Noong mga araw, kailangan niyang yumukod sa iba pang mayayamang bata at patahimikin sila. Maging si Melanie ay nakinabang sa lahat ng iyon. Maraming kabataan at makapangyarihang lalaki ang lumapit sa kanya para makipag-chat at manligaw sa kanya. Iyon ang naglagay kay Melanie sa Cloud9. Hindi ganoon kagaling si Zoe Lopez. Wala na siya ngayon. Tumawa si Henry. Oo, tama. I am so proud to be a member of the Lopez family. Hello, Mr. Lopez. Sina Winston, Eric, at ilang iba pang mga elite ang bumati kay Harry. Sa sobrang tuwa ni Harry ay muntik na siyang mawalan ng malay. Ni hindi man lang siya nang ahas na magpantasya tungkol sa ganoong bagay noong nakaraan. Ang pinakamakapangyarihang tao sa Northampton ay dumating upang mabatiin siya. Kahit na ang isa sa pinakasikat na lalaki sa Northampton, si Glenn Rogers, ay nilapitan si Harry. Pagdating ng alas 8, halos lahat ng mga naimbitahan ay nagpakita na. Nakaupo na ang lahat sa kani-kanilang upuan habang matiyag ang naghihintay na dumating si Sebastian. Lumabas si Sebastian sa isang nakakandadong kwarto sa loob ng bahay ng pamilya Lopez ng mga sandaling iyon. Ang nakalok na silid ay humalangaw-ngaw. Ang mga lalaking gumagawa ng mga ingay na iyon ay parang masungit at nakakatakot. Ang malamig na aura na bumubulwak sa silid na iyon ay nanginginig sa takot ng lahat. Binalaan ni Simon si Fabian, tandaan mong bantayan ang pintong ito. Huwag mong buksan, baka mamatay ka nang hindi mo alam. Naiintindihan, sagot ni Fabian. Wala siyang ideya kung ano ang nakalock doon, ngunit kung paano siya binalaan ni Simon, sigurado siya na kahit anong nasa loob ay nakakatakot. Sa kasamaang palad, mas natakot si Simon, mas naging mausisa si Fabian. Kinakabahang nakatayo si Fabian sa may pintuan, at sumilip siya sa maliit na bintana. Isang tingin lang ang kailangan. Sa sobrang takot ni Fabian ay napaatras siya. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang nakita sa bintanang iyon, ngunit siya ay sumigaw ng takot, at siya ay namutla habang tumutulo ang pawis. Pagkatapos noon ay nagmamadali siyang umalis doon. Nang gabing iyon, naghihintay ang lahat sa party hall. Nandito na si Sebastian Lopez. Tumayo ang lahat para salubungin siya. Si Sebastian ay naglabas ng napakalakas na aura at ang kanyang titig ay sapat na para manginig ang lahat. Kung magpapakita rin ng maalamat na black and white guards, mas matatakot ang lahat. Alam ng lahat na nandoon si Sebastian ay halos hindi na siya sumama sa Northampton. Magiging napakahirap na mamuhay kasama siya dahil hindi niya ibabahagi ang alinman sa kanyang mga mali sa sinuman. Sebastian, bati ni Winston at ng iba pang lalaki na nakaupo sa harapan. Inilibot ni Sebastian ang kanyang tingin sa kanila habang nanunuya at nagtanong, sino ang pinuno ng Morris Group? Nobela. Natahimik ang buong lugar pagkatapos magsalita ni Sebastian. Nagkatinginan ang lahat, ngunit walang nang-ahas na sumagot. So, nasaan ang mga tao mula sa Morris Group? Nakangiting tanong ni Sebastian. Sebastian, hindi nagpakita ng mga tao mula sa Morris Group, sabi ng isang tao. Pinaikit ni Sebastian ang kanyang mga mata, at isang nakakatakot na malupit na kislap ang lumipas sa kanyang mga mata. Sino ang nagsabi na ang mga tao mula sa Morris Group ay wala dito? Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 400. Napalingon ang lahat. Ang nakita lang nila ay isang pangkat ng mga nakaunipormeng security guard na papasok. Ang nangunguna sa kanila ay si Seth, ang pinuno ng seguridad. May dala siyang naka-roll up na scroll. Natigilan ang lahat. Lahat ng iba pang kumpanya at pamilya ay nagpapadala ng kanilang pinakamahusay at pinakamatalino bilang kanilang mga kinatawan, ngunit ang Morris Group ay nagpadala sa halip ng isang grupo ng mga security guard. Napakayabang na hakbang na iyon. Parang hindi naman sila natatakot kay Sebastian. Kawili-wili, ngumisi si Simon. Pinaikit ni Sebastian ang kanyang mga mata, ngunit tumawa siya, ibang bagay talaga ang Morris Group para ipadala sa kanila ang security guard. Tumayo si Seth at ngumisi habang sinabi, Sebastian, please allow me to introduce myself.
Ako si Seth Wilson at ako ang pinuno ng seguridad para sa Morris Group. Hiniling sa akin ng aking amo na padalhan ka ng isang scroll na may ilang mga salita. Napasinghap ang lahat sa gulat nang marinig iyon. Ang yabang ng Morris Group ay katawa-tawa. Ipinadala nila ang pinuno ng mga security guard na para bang may ganoong ranggo ang halaga ng imbitasyon ni Sebastian. Halatang hinahamon nila si Sebastian. Walang sino man, kahit na ang mga may kaalaman sa loob, ang nakakaalam kung anong laro ang nilalaro ng Morris Group. Si Glenn, halimbawa, ay ganap na walang kaalam-alam. Medyo nag-aalala siya tungkol sa hamon ni Levi sa ibabaw ng board at mga bagay na hindi makontrol. Si Sebastian at ang black and white guards ay mga baliw, pagkatapos ng lahat, at kung sila ay na-corner, sila ay may gagawing kabaliwan. Ikaw ay walang iba kundi isang nakakatakot na security guard, ngunit naglakas loob kang kausapin si Sebastian. Patay-patay, asshole. Kinamumuhian na ni Sean si Seth, kaya gusto ng una na gamitin ang kapangyarihan ni Sebastian para sirain ang huli. Mga bantay, halika at pilayin ang mga idiot na ito. Galit na sigaw ni Henry. Maghintay ka, nobela. Nagsalita si Sebastian, na curious ako at gusto kong makita kung ano ang nakuha sa akin ng pinuno ng Morris Group. Kunin mo. Nang marinig iyon, lumakad si Simon para kunin ang balumbon mula kay Seth. We will take out Liv now, sagot ni Seth bago siya tumalikod para umalis. Gustong pigilan ni Sean si Seth, pero sinaman siya ng tingin ni Simon. Walang choice ang mga Lopez kung hindi ang panoorin ni Seth at iba pang security guards na paalis. Dinala ni Simon ang balumbon kay Sebastian. Buksan mo at tingnan mo kung ano ang nasa loob, utos ni Sebastian, na curious. Hawak ng mahabang braso ni Simon ang balumbon habang ito ay gamulong pababa. Boom! Natigilan ang lahat nang makita ang laman ng scroll. Isang pin drop na katahimikan ang bomb alot sa silid. Nalaglag ang kanilang mga panga dahil ang nilalaman ay sadyang nakakagulat. Naramdaman ni Sebastian na may nangyari, kaya naglakad siya para tingnan ang scroll. Muntik nang mamatay si Sebastian dahil sa alta presyon at galit nang makita niya ito. Nakasulat sa scroll, F*** G. Live Northampton. Talagang barbaric iyon. Ang pagpapadala sa mga security guard ay hindi alam ang mapagmataas na aksyon na kanilang inihanda. Ang tunay na pagpapakita ng kayabangan ay ang sumunod na nangyari. Walang sino man ang tahasang humiling kay Sebastian na umalis sa isang lugar noon. Sa katunayan, ilang dekada na si Sebastian sa industriyang iyon, ngunit hindi pa siya natrato ng ganoon. Sirahin ang Morris Group, hindi na ito napigilan ni Simon at ng mga security guard ng pamilya Lopez. Gusto nilang crush ang Morris Group noon at doon. Biglang napagtanto ni Simon kung bakit naging mayabang si Levi. Paanong hindi siya magiging mayabang kung mayroon siyang amo na umasta sa kanya na umaalalay sa kanya? Nakayuko ang lahat ng nakaupo sa tapat ng stage. Naghihintay sila sa hindi maiiwasang bagyo. Ang nakakagalit kay Sebastian Lopez ay isang nakakatakot na bagay na dapat gawin. Ang ilog ay mamumula sa dugo, at ang mga bundok ng mga buto ay tataas. Tila isang madugong bagyo ang patungo sa Northampton. Lumingon si Sebastian sa iba at nagtanong, ano ang alam ninyo tungkol sa pinuno ng Morris Group? Napaka-mysterious niya at hindi pa niya ipinakita ang mukha niya. Kahit ang subordinate niyang si Neil, bihira na ring magpakita. Gayunpaman, malamang na napakalakas niya dahil nagawa niyang makipagkompetensya laban sa Northampton Chamber of Commerce at sa pamilyang Gonzales. Kuwit-kuwit, lahat ay nagsisigawan. At ano sa palagay mo, Mr. Gonzales? Tanong ni Sebastian. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 401. I suggest sir na umatras ka agad sa Northampton. Ang iyong kaligtasan ay pinakamahalaga. Ang lalaking iyon ay hindi isang taong kayang tumawid. Nang matapos magsalita si Winston, natigilan ang lahat, pati si Sebastian. Ano, hinihiling mo sa akin na umalis sa Northampton? Oo, sumasang-ayon ang Northampton Chamber of Commerce kay Winston. Malaki ang pagkakaiba ng Northampton sa naisip mo. Baka mamatay ka dito, sabi ni Robinson at ng tatlo pa. In the end, even Liam chimed in, tama. Hindi mo kayang tawirin ang lalaking iyon. Ang tatlong makapangyarihang lalaki ng Northampton ay humihikayat sa kanya na huwag manatili.
Nakakagulat ang mga salita nila. Si Winston at ang iba pa ay hindi sana magsasabi ng ganito noong nakaraan. Gayunpaman, matapos makita ang nilalaman ng painting na ipinakita sa kanila ni Seth, napagtanto nila kung ano ang intensyon ng lalaking iyon. Kung iginiit ni Sebastian na salakayin ang Northampton, tiyak na mapapahamak siya sa kamatayan. Si Sebastian at ang iba ay gulat na nakatingin sa mga nagsasalita. Hindi ko kayang tumawid sa Morris Group. Biro ba ito? Maliban sa isang tao sa Quebec, walang sino mang hindi kayang tumawid ni Sebastian. Bukod dito, ang lalaking iyon ay nasa South City ngayon, hindi Northampton. Oh, nakikita ko. Bigla namang tumawa si Sebastian. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit ayaw ng mga tao sa Northampton na manatili siya ay nanghihimasok sa kanilang teritoryo. Iyon ang dahilan kung bakit ginagamit ng mga taong ito ang boss ng Morris Group para pilitin siyang umalis. Gayunpaman, tumanggi siyang gawin ang sinasabi nila. Mas lalong hindi niya kayang tawirin, mas gusto niyang subukan. Ang piraso ng cake na ito sa Northampton ay dapat sa kanya. Sisirain niya ang Morris Group at papatayin si Levi Garrison. Kahit ang Diyos ay hindi napigilan ang gustong gawin ni Sebastian. Pagtingin sa mga tao, ngumisi si Sebastian, simple lang ang tema ng piging na ito. Palawakin ko ang aking teritoryo sa Northampton kasama ang lahat. Kung may tiwala ka sa akin, bigyan mo ako ng sign. Simula ngayon, negosyo ko na ang negosyo mo. Simpleng intindihin ang mga salita ni Sebastian. Nais niyang lahat ng naruroon ay pumili ng panig. Dumating na ang oras. Bumilis ang tibok ng puso ng lahat. Sina Liam, Winston at Eric ang unang nagpahayag ng kanilang mga paninindigan. Nagretiro na kami. Hindi na kami nakikilahok sa anumang hindi pagkakaunawaan sa Northampton. Napakagaling. At ang iba pa, tumingin si Sebastian sa iba. Piliin kong sundin si Mr. Lopez. Ako rin. Kuwit-kuwit. Mabilis at nagmamadaling tumayo ang lahat sa gilid ni Sebastian. Piliin kong maging neutral. Pareho. Kuwit-kuwit. Ang isang bahagi ng mga lalaki ay nagpasya na walang panig. Sa huli, ang tatlong mayayamang pamilya na may parehong katayuan sa pamilya Rogers, Jenkins, Welch at ang pamilya Hardy ay pinili na maging neutral. Kung tutuusin, ang kanilang mga pamilya ay may 10-10 bilyon. Maaari nilang palawakin ang kanilang teritoryo ng mag-isa. Nang marinig ang mga pagpipilian ng tatlong lalaking ito, nagalit si Sebastian. Ang kanyang ekspresyon ay natakot sa iba. Maaaring hindi sila laban ni Sebastian, ngunit mabibilang ang kanilang masasayang araw, nobela. Hindi nagtagal, ang bawat pamilya ay nagpahayag ng kanilang mga paninindigan. Pinili ng kalahati na sumunod kay Sebastian, at pinili ng karamihan na maging neutral. Sino ang susunod? Tanong ni Sebastian. Napalingon ang lahat kay Glenn. Ang tanging hindi nagpahayag ng kanilang paninindigan ay siya. Ginoo, Glenn Rogers, ano ang sagot mo? Alam kong makapangyarihan ka na ngayon. Please pick your decision wisely, natatawang sabi ni Sebastian. Alam ni Glenn ang ibig niyang sabihin. Kahit anong desisyon ang gawin niya, mananatili siya bilang ultimate arch-enemy ni Sebastian. Ngayon, mahalaga ang desisyong gagawin niya. Oras na para pumili siya ng panig. Kung pipiliin niyang maging neutral, hindi siya target ni Sebastian. Gayunpaman, hindi siya pipili ng neutral, at hindi rin siya pipili na sumunod kay Sebastian. Pinipili kong tumayo sa panig ng Morris Group. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 402. Isang chorus ng mga hingal ang tumunog. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Glenn sa kanyang bibig, tumahimik ang karamihan. Sumunod ay ang mga tunog ng mga tao na humihinga. Ang kanilang mga mata ay malapit nang lumabas sa mga saksakan habang nakatitig kay Glenn sa gulat. Halos hindi makapaniwala ang lahat. Ang pangatlong pagpipilian ay naipahayag. Hindi sila makapaniwala na may napiling pumanig sa Morris Group, na pangunahing kaaway ni Sebastian. Para bang nililigawan ni Glenn ang kamatayan. Ang nakakatakot na tingin ni Sebastian ay dumapo kay Glenn, at nagdulot ito ng panginginig sa kanyang gulugod. Ngayon, mahigpit ang pagkakahawak sa kanya ng takot. Tatanungin pa kita, ano ang iyong napili? Inulit ni Sebastian ang kanyang tanong sa malalim na boses. Kahit sinong hindi bulag o bingi ay makakaalam na galit si Sebastian, nobela.
Ang tuloy-tuloy na provocation ay nagpagalit kay Sebastian. Kitang-kita ang panginginig ng katawan ni Glenn. Gayunpaman, hindi niya binabaguhin ang kanyang desisyon. Iyon ay dahil ang pagtayo sa gilid ng Morris Group ay tumayo na siya ay nakatayo sa gilid ng mga tropa ni Levi. Si Levi ang Diyos ng digmaan. Kahit gaano kakahanga, Sebastian, hindi mo malalampasan ang Diyos ng digmaan. Ang dahilan sa likod ng kanyang pagiging numero 1 sa Northampton ay dahil isa siyang tagasunod ni Levi. Kung hindi dahil sa kanya, matagal nang nabakarot ang pamilya Rogers. Ito ang oras para ipahayag niya ang kanyang sinabi kay Levi. Uulit ko ang sagot ko. Pinili kong tumayo kasama ang Morris Group. Kung sino ang kalaban ng Morris Group ay magiging kalaban ng pamilya Rogers, deklara ni Glenn. Walang makakaintindi sa desisyon ni Glenn. Naisip nila, kahit na ayaw mong sumunod kay Sebastian, maaari mong piliin na maging neutral. Bakit kailangan mong labanan si Sebastian? May death wish ka ba? Okay, sabi ni Sebastian. Maging siya ay natigilan sa sagot ni Glenn. Naisip niya na lahat ng tao sa Northampton ay yuyuko sa kanya sa oras na utusan niya sila. Pero, unang araw pa lang niya rito at ilang beses na siyang naprovoke. Pinahiya siya ni Levi. Pinilit siya ng Morris Group. Pinili ng pamilya Rogers na sumalungat sa kanya. Kuwit-kuwit. Nakakahiya ito. Nawasak ang pride ni Sebastian sa isang kisap mata. Galit. Ito ay isang hindi mapigil ang galit. Tumawa si Sebastian, nakalimutan na ba ako ng lahat dahil matagal na akong hindi pumupunta rito. Hindi kami mangangahas. Nagulat ang mga tao. Sinabi ni Sebastian kay Simon, Simon, parang kailangan nating gawin para ipaalala sa kanila na hawak ko ang titulong Hades. Tumanggo si Simon, Sir, aayusin ko po agad. Ang kanilang pag-uusap ay natakot sa buhay na liwanag ng araw sa labas ng karamihan. Gagawa na sana si Sebastian. Pati si Glenn ay natakot. Nag-alinlangan siyang makakaalis siya ng buhay sa ari-arian ng pamilya Lopez ngayong gabi. Sinamantala ni na Henry at Sean ang pagkakataon na tumikim, wala kang takot sa kamatayan. Kailangan mo ba siyang pilitin na gawin ito? Naglakad si Sebastian papunta kay Glenn at tinapik ang balikat nito. Huwag kang matakot, hindi kita papatayin ngayong gabi. Sa malapit na palabas, ipapakita ko sa iyo kung bakit mali ang iyong pinili. Sa huli, nang umalis si Glenn sa ari-arian ng pamilya Lopez, basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang damit. Ang natitira ay umalis na may tibok ng puso. Alam ng lahat para sa Northampton, ang gabing ito ay nakatakdang maging walang tulog na gabi. Pagkaalis ng mga tao, ipinikit ni Sebastian ang kanyang mga mata at sinabing, "We'll deal with Nueve and Trey tonight." Magtalaga ng mga black and white guards dito, dagdag ni Sebastian. Huminga ng malalim si Simon. Alam niyang seryoso si Sebastian dito sa pagkakataong ito. Nagpalitan ng tingin si Harry at ang iba. Alam nila kung ano ang black and white guards. Sila ay dapat kung ano ang itinatago sa ipinagbabawal na silid. Si Fabian, na personal na nakakita sa kanila, ay nagsimulang magpawisan sa takot. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 403. Nang maalala niya ang eksenang iyon, nanghina ang mga tuhod niya. Kuwit-kuwit. Alam ni Levi ang nangyari sa ari-arian ng pamilya Lopez. Ang duwag na si Glenn ay talagang nakatayo sa panig ng Morris Group. Tumawa si Levi. Gaano man siya kaduwag, alam niya kung gaano kalakas ang God of War, tumawa si Asher Dragon. Dagdag pa ni Kirin, I'm afraid Sebastian will be exacting his revenge maniacally now. Baliw ang lalaking iyon. Kung mas mabilis siyang kumilos, mas maaga siyang namatay, natulala si Levi. Si Sebastian Lopez ay hindi ng kanyang pansin. Kamakailan, sina Nueve at Trey ay nalilito sa tuwa. Tinalikuran na nila ang mga kakilakilabot na bagay sa kanilang nakaraan. Ngayon, nakatutok sila sa kanilang mga negosyo, umaasang makapag-ambag sa Northampton. Bukod dito, natulungan sila sa kanilang iba pang matagumpay na mga negosyante. Madalas silang may mga talakayan tungkol sa mga paraan ng pagpapalawak ng negosyo. Karamihan sa kanilang mga negosyo ay kasangkot sa mga bar at karaoke club. Ngayong gabi, sa Crown Karaoke, nasa isang pulong ang Nueve, Trey, at 5 iba pang negosyante. Sa sandaling iyon, naglakbay ang mga hiyawan sa kanilang mga tainga mula sa koridor.
Kalat-kalat sa koridor ang mga tauhan ni Nueve at Trey. Dahil soundproofed ang karaoke room, hindi narinig ni Nueve at ng iba pa ang mga hiyawan. Bang! Sa sandaling iyon, sinipa ang pinto ng silid. May pumasok na grupo ng mga tao. Sino ka? Nang hindi nakilala ni Nueve at ng iba pa ang mga nanghihimasok, naging maingat sila at tumayo ng defensive. Nuv. Trey. Tanong ng leading man. Tama iyan. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Sumirit si Nuv. Walang sino man sa Northampton ang nang-ahas na pukawin siya. May 2 tao na gustong makilala ka, sagot ng lalaki habang tumatawa. Sino ang gustong makipagkita sa atin? Nobela. Lalong lumakas ang curiosity ni Nueve. Sa sandaling iyon, ang 12 ng mga lalaki sa tabi ng pinto ay lumipat sa mga gilid, na nag-iwan ng puwang sa gitna. Sa ingay ng mga yabag, 2 lalaki ang pumasok. Isa sa itim, at isa naman sa puti. Nang makita sila ni Nueve, nawala ang kulay sa kanyang mukha. Nanginginig ang boses niya. Ano? Be Black and White Guards. Namuhay si Nueve sa underground society sa loob ng ilang dekada. Narinig niya ang tungkol sa Black and White Guards. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hahanapin siya ng 2 Diyos na ito ng kamatayan. Mga Black and White Guards. Sigaw ni Trey. Ang Black and White Guards ay bawal. Walang magandang wakas para sa mga nakatagpo sa kanila. Laban tayo hanggang dulo. Wala tayong ibang paraan. Sumirit si Nueve. Lumabas ang mga tanod ni Sebastian, naiwan ang mga Black and White Guards sa kwarto. Paglabas nila ng kwarto ay nilock nila ang pinto. Arg! Naglakbay ang masakit na mga iyak palabas ng karaoke room. Maging ang mga tauhan ni Sebastian ay may mga butil ng malamig na pawis sa kanilang mga noo nang marinig ang mga hiyawan. Hindi nila maisip ang pagdaloy ng dugo na nangyayari sa silid. Hindi nila maisip kung ano ang pahirap na nararanasan ni Nueve at Trey. Sa katunayan, ang silid ay naging impyerno. Nagpatuloy ang hiyawan ng kalahating oras. Sa wakas, lumabas ang Black and White Guards. Puno ng dugo ang kamay ng magkabilang lalaki, at sinisipsip nila ito na parang ayaw nilang magsayang ng kahit isang patak. Noong gabing iyon, ang lugar na iyon sa Northampton ay dumaan sa pinakamasama nitong kasaysayan. Sa isang gabi, ipinakita ni Sebastian sa mga tao ng Northampton ang kahulugan ng kalupitan at ang bigat ng pagdating ni Hades. Ito ay isang gawang masyadong malupit. Hindi kasama ang hindi mabilang na pagkamatay at pinsala, marami ang tinanggal lamang ang kanilang mga buto sa kanilang mga katawan. Levi, masamang balita. Pumunta si Sebastian upang manirahan sa Nueve at sa kanyang barkada kagabi. Hindi na mabilang ang patay at malubhang nasugatan. Kahit sina Nueve at Trey ay nasa bingit ng kamatayan. Maagang umaga, dumating si Asher Dragon na may dalang kakilakilabot na balita. Ano? Talagang naglakas loob silang kumilos. Natigilan si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 404. Oo, si Sebastian ay isang baliw. Napabuntong hininga si Asher Dragon, malamang, mayroon siyang 2 nakakatakot na subordinate na walang awa. Marami ang nakagat hanggang mamatay. Kahit na maraming kasamang lalaki sina Nueve at Trey, hindi sila kasama sa 2 iyon. Sila siguro ang Black and White Guards na binanggit ni Glenn, bulong ni Levi. Naaalala mo ba si Chopper? Tumanggo si Levi. Malaking tulong sa kanya si Chopper. Namatay si Chopper dahil sa pagkawala ng dugo matapos sumipsip ng Black and White Guards ang kanyang dugo habang siya ay nabubuhay, sabi sa kanya ni Asher Dragon ang nakakatakot sa katotohanan, nobela. Mukha namang kalmado si Levi, pero sa loob-loob niya, kumukulo ang galit. Bisitahin natin ang Nueve. Nang makarating sila sa ospital, nakita nila sina Nuv at Trey na nakabenda. Sa isang sulyap, alam na ni Levi kung gaano sila kagabi-kagabi. Si Nuv ay may 87 na belang buto at 105 na hiwa sa kanya. Si Trey ay may 76 na bali ng buto, at siya ay may 88 na hiwa. Ipinaalam ni Asher Dragon kay Levi ang kanilang mga pinsala. Mukhang himala na nakaligtas sila. Maaari na lamang silang mamuhay bilang baldado mula ngayon, paliwanag ng doktor. Bumulong si Asher Dragon kay Levi, Sir, sa palagay ko sinadya ng Black and White Guards na iwan ng buhay ang Nueve at Trey. Ito ay isang babala para sa amin. Tumanggo si Levi. Oo,
Napansin ko, higit silang higit sa 100 mga sugat, ngunit ang bawat hiwa ay umiwas sa may mga mahahalagang punto. Mukhang nakakabilib ang dalawang iyon. Gaano kalupit, sabi ni Asher Dragon. Kung hindi natin sila hahaharapin, baka masaktan nila si MS. Lopez, iyan ang kahihinatnan na ayaw nating isipin. Iminungkahi ni Kirin, hayaan mo akong harapin ito. Umiling si Levi. Hindi na kailangan. Oras na para mag-ehersisyo ng kaunti ang White Tiger. Ha? Naglalagay ng tigre. Natarante sina Asher Dragon at Kirin. Siya ay isang tao na may mahusay na reputasyon at impluwensya. Ang White Tiger, ang hari ng digmaan, ay may palayaw sa larangan ng digmaan, War Machine. Ang pamagat na iyon ay ang bangungot ng maraming kaaway. Iyon ay dahil ang White Tiger ay isang baliw at isa ring demonyo ng larangan ng digmaan. Sa 5 Great Wars Regiment, siya ang pinakamahusay na manlalaban. Minsan, ang White Tiger ay nakipaglaban sa kanyang daan palabas sa libu-libong mga kaaway nang walang gasgas sa kanya. Sa labanang iyon, napatay niya ang mahigit 6,000 tao ng mag-isa. Ang labanan na iyon ay kung saan natatag ang kanyang reputasyon. Gayunpaman, siya ang pinakamalupit at pinakakontrobersyal. Hanggat gumawa ng hakbang ang White Tiger, mamamatay ang kanyang kalaban. Walang ibang pagpipilian para sa kanila. Minsan, pinatay niya ang libu-libong mga bilanggo, at halos pumunta siya sa korte ng militar. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit siya ginawa ni Levi sa loob ng mahabang panahon. Sa tuwing kumikilos ang White Tiger, isang sakuna ang naganap. Oo, oras na para kumilos siya. Desidido si Levi. Kuwit-kuwit, ang pagkilos ni Sebastian sa pagpapadala ng Black and White Guards upang lumikha ng isang bloodbath sa underground world ay natakot sa lahat. Ang titulo ni Sebastian bilang Hades ay bumalik sa magdamag. Ang mga tao mula sa lahat ng sulok ng Northampton ay nanginginig sa takot. Natakot na sila na ang susunod niyang target. Pagkatapos ng lahat, ang kaaway ay nasa anino. Nalungkot si Glenn. Ang buong pamilya Rogers ay nakakaramdam ng kakilakilabot. Kagabi, sina Nueve at Trey. Ang susunod sa linya ay tiyak na ang pamilya Rogers. Nagsimulang humagulgol si Glenn. Hindi niya kayang tumawid sa magkabilang panig. Ang pagtawid sa magkabilang panig ay magreresulta sa kamatayan. Inakala nila na sa wakas ay naabot na ng pamilya Rogers ang kanilang kalakasan, ngunit ngayon ay nahaharap sila sa isang imposibleng balakid. Sa ari-arian ng pamilya Lopez, nasiyahan si Sebastian sa mga reaksyon ng mga tao sa Northampton. Kailangan ang karahasan para makaramdam sila ng takot. Kung hindi, laging may nagpupumilit sa akin, pang-iinis ni Sebastian. Sino ang susunod kong haharapin? Napaisip si Sebastian. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 405. Humakbang si Henry at nagsalita, "Sir, may mungkahi ako. Ito ay isang plano na papatayin ang 2 ibon sa isang bato. Magsalita ka. Kung satisfactory, bibigyan kita ng reward," Sebastian said, nobela. May apo si Glenn Rogers na nagngangalang Abigail Rogers. At saka, si Abigail Rogers ay sister-in-law ni Levi, at malapit sila sa isa't isa, natawa si Henry. Nang marinig iyon, kuminang ang mga mata ni Sebastian. Kahanga-hanga, "Simon, dalhin mo si Abigail sa akin," utos niya. "Opo, Ginoo." Lumingon si Sebastian kay Henry. "Marami kang ideya. Sumunod ka sa akin mula ngayon." "Salamat, sir, para sa karangalang ito." Agad namang lumuhad si Henry at lumuhad kay Sebastian. Kung susundin niya si Sebastian, magiging madali ang buhay niya sa Northampton. Si Abigail ay kasalukuyang gumagawa ng internship sa market research. Kinagabihan, nang pauwi na sila ng kanyang mga kaklase, ilang malalaking lalaki ang lumapit sa kanila. "MS. Rogers, sumama ka sa amin." Agad naman siyang kinaladkad ng isa sa mga babae. "Ano? Hindi kita kilala." Bakas sa mukha ni Abigail ang hindi kasiyahan. Kabilang sa mga kaklase ni Abigail ang kanyang mga hinahangaan. Mabilis silang nakialam. "Ano ang sinusubukan mong gawin?" Ilang matatangkad na kaklase ang humakbang sa harapan ni Abigail para protektahan siya. Smack, smack, kuwit-kuwit. Ang kanilang mga sagot ay nasa anyo ng isang suntok. Agad na duguan ang mukha nila at basag ang ilong. Kinuha ni Abigail habang nakatingin sa iba.
Umiinom si Levi ng tsaa sa opisina ng Morris Group. Sa sandaling iyon, tumawag si Seth Wilson, ang pinuno ng pangkat ng seguridad. Levi, masamang balita, sabi ng pamilya Lopez, nasa kamay nila ang hipag mo. Kapag hindi mo naabot ang estate ng pamilya Lopez ng alas 12, ibibigay si Abigail sa Black and White Guards, ang naaalalang ulat ni Seth. Ano, nahuli si Abigail. Dapat may death wish sila. Ngumisi si Levi. Ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang protektahan si Zoe, ngunit hindi niya iniisip ang posibilidad na mahuli si Abigail. Nakakapangilabot kung mapunta si Abigail sa mga kamay ng Black and White Guards. Sa narinig niya, hindi lang malupit na Verdugo ang Black and White Guards, kundi mga pervert din sila. Sa kabilang panig, nakatanggap din si Glenn Rogers ng balita tungkol sa pagkakahuli kay Abigail. Si Glenn ay nasa gulat, ito ang kanyang pinakamamahal na apo. Kinagabihan, sa estate ng pamilya Lopez, nakakulong si Abigail sa isang silid. Gayunpaman, may mga tunog at galaw mula sa kabilang panig ng silid. Parang may dalawang halimaw na humihinga ng malalim. Buti na lang at may bintana sa pagitan ng dalawang kwarto, at nakikita ng magkabilang panig ang isa't isa. Nang tumingin si Abigail sa bintana at makita ang dalawang halimaw, napasigaw siya sa takot. Ang isa ay nakasuot ng itim, at ang isa naman ay nakasuot ng puti. Masyadong mahaba ang buhok ng dalawang lalaki para magmukhang tao. Hindi lamang ang kanilang mga braso at binti ay natatakpan ng makapal na buhok, ngunit ang kanilang mga mukha ay mabalahibo din. Mukha silang mga ganid. Ang dalawang lalaki ay lumaki sa isang grupo ng mga lobo. Ang kanilang mga gawi at pag-uugali ay katulad ng sa isang lobo. Ipinakita ng dalawa ang kanilang mga ngipin kay Abigail, at naamoy niya ang masangsang na amoy ng dugo. Ang kanilang mga mata ay mata ng mga hayop. Isang tingin at umiiyak si Abigail sa sobrang takot. Pumunta si Sebastian sa Forbidden Room at ngumiti. Itong babaeng ito ang reward mo. Pagkatapos mo siyang lubusan, tulungan mo akong patayin siya mamaya. Tumango ang Black and White Guards habang sabik na tumingin kay Abigail. Hindi, huwag. Alam ni Abigail ang susunod na mangyayari, ngunit wala na si Sebastian. Bago siya umalis ay inihagis niya ang susi sa dalawang lalaki. Klang! Mabilis na binuksan ng Black and White Guards ang pinto. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 406. Mabilis na binuksan ng dalawang halimaw ang pinto ni Abigail at nagmamadaling pumasok. Pumikit siya sa kawalan ng pag-asa. Levi, iligtas mo ako, please. Bumungad sa isip ni Abigail ang mukha ni Levi. Akmang susugurin na ng mga Black and White Guards si Abigail, bigla silang tumigil. Dahan-dahan nilang nilinggan ang mga ito. Sa malapit, may isang lalaking nakasuot ng berdeng militar na kasuotan. Ang kanyang cap ay nakaharang sa kanyang mukha. Ang tanging nakikita lang nila ay may sigarilyo siya sa pagitan ng kanyang mga labi, at humihila siya ng matagal. Sinenyasan niya ang Black and White Guards. Ang mga kaluskos na tunog ay nagmula sa magkasanib na Black and White Guards. Parehong excited na nakatingin sa lalaking iyon. Ang kanilang mga mata ay isang nakakatakot na berde, at para silang naging mga lobo. Ang pakiramdam ng panganib na ipinakita ng lalaking iyon ay naging interesado sila. Ang lalaking iyon ay White Tiger. Sa wakas ay nakatapak na siya sa araw na pagkarating niya sa Northampton, ilang buwan na ang nakakaraan. Whoosh! Sa sumunod na segundo, sisingilan ng Black and White Guards. Sila ay tumama na kasing bilis ng kidlat. Para bang dalawang lobo ang sumusugod papunta sa White Tiger. Tulad ng mga kuko, ibinaba ng Black Guard ang kanyang mga kamay kay White Tiger. Gayunpaman, ang White Tiger ay kasing bilis nila, madali niya itong naiwasan. Pagkatapos ay hinawakan niya ang baywang ni Black Guard at pinatong ang tuhod sa katawan ng isa pang lalaki. Basag! Isang suntok mula sa kanyang tuhod ang bumasag sa likod ni Blackguard. Ang Blackguard ay napaungol na parang hayop habang siya ay bumagsak sa sahig, hindi kumikibo. Nabali ang kanyang gulugad. Imposible na ngayon para sa kanya na magkaroon ng kahit anong lakas. Kaagad, dumating din ang pag-atake ni White Guard. Mabilis na tumalikod ang White Tiger para makaiwas dito. Bago pa man muling umatake ang White Guard, pinigilan na ni White Tiger ang kanyang mga braso at sa isang galaw niya, binaluktot niya ito. Basag! Basag! Kuwit-kuwit!
Ang magkabilang braso ni White Guard ay pinunit ng White Tiger mula sa kanilang mga saksakan. Inihagis niya ang mga braso sa sahig, kung saan kumikislot pa rin ang mga ito. Takot na takot si Abigail sa eksena, ngunit hindi niya maalis ang tingin dito. Ipikit mo ang iyong mga mata. Isang boses ang naglakbay sa kanyang tenga at nagpakalma sa kanya. Levi, sa wakas nandito ka na. Tumalon si Abigail sa mga bisig ni Levi at niyakap ito. Ang Black and White Guards ay nakatingin kay White Tiger na hindi makapaniwala. Ni minsan sa buhay nila ay hindi sila nakatagpo ng lalaking kasing husay niya. Ito ay hindi makapaniwala. Nobela. Napatingin si White Tiger sa dalawa at napailing sa pagkabigo. Para sa kanya, ang dalawang ito ay napakadali ng isang kalaban. Akala niya ay naghihintay sa kanya ang isang bihasang manlalaban, ngunit naabutan niya ang 2 piraso ng basura. Imbes na umalis kaagad, humakbang pakaliwa pa kanan ang White Tiger at vice versa. Nang mapansin ito ng Black and White Guards, tumango sila. May nakita silang manipis na sinulid na pumapalibot sa bawat parte ng kanilang katawan. Ang mga manipis na sinulid na ito ay nakamamatay at matutulis. Ang banayad na pagpindot sa kanila ay magpapadugo ng mga daliri. Hindi. Ang gagawin niya ay, nang matanto ng Black and White Guards ang ginagawa ng White Tiger, natakot sila. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam sila ng takot sa kanilang buhay. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng isang taong mas malakas at mas malupit sa kanila. Lumakad pasulong ang White Tiger habang ang dalawa niyang kamay ay nakahawak sa manipis na sinulid bawat isa. Puff! Hinailan niya pabalik ang kanyang mga kamay. Ang mga sinulid ay tumuwid at dumausdad sa katawan ng mga Black and White Guards. Nang walang ibang tunog, patay na ang Black and White Guards. Bukod dito, ang kanilang mga katawan ay hiniwa sa maraming piraso. Sa huli, nang umalis sila, binuhat ni Levi si Abigail sa kanyang likuran habang sinusundan sila ng White Tiger. Bakas sa mukha niya ang kawalan ng kasiyahan. Sa sala ng pamilya Lopez, si Sebastian ay humihigop pa sa kanyang tsaa at naghihintay ng balita. Natatakot ba si Levi na pumunta ngayon? Tanong ni Simon. Tumawa si Henry, siguro nga. Hindi itataya ni Levi ang kanyang buhay para iligtas ang isang tulad ni Abigail. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 407. Hahaha, hindi ba masungit na lalaki si Levi? Ano ang mali? Natatakot siya ngayon. Pati si Sebastian ay natatawa. Humalaklak si Simon, Sir, kadalasan kasi nakakatakot yung nangyari kagabi. Ngayon, ang buong Northampton ay natatakot sa iyo. Paano naglakas loob si Levi? Noon lang, dinala ni Glenn ang pamilya Rogers sa ari-arian ng pamilya Lopez. Hahaha, ito ay ang lolo. Nandito siya. Duwag talaga si Levi. Napangiti si Sebastian. Nanginginig na sabi ni Glenn, Mr. Lopez, lumapit ka sa akin kung maglakas loob ka. Duwag ka lang kung kukunin mo ang apo ko. Tama iyan. Sasang-ayon kami sa anumang gusto mo. Hayaan mo si Abigail, ani Anthony at Leo. Isa lang ang prinsipyo ko, hindi ko hahayaang mawala ang sinumang kamag-anak mo, wika ni Sebastian. Parang may na-realize, namutla si Glenn. Wala ka namang ginawa kay Abigail diba? Hahaha, hindi ko alam. Iniwan ko siya sa Black and White Guards. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa labi ni Sebastian. Hayop ka. Galit na galit si Glenn. Dalhin mo kami dyan ngayon na. Udyok ni Anthony. Oo, tara na at tingnan natin. Nakakahiya wala dito ang duwag na si Levi. Medyo nakaramdam ng panghihinayang si Sebastian. Dumating ang grupo sa lugar sa likod ng ari-arian ng pamilya Lopez. Kung magiging maayos ang lahat, tiyak na nakikipaglaro ang Black and White Guards kay Abigail ngayon, sigaw ni Sebastian. Gayunpaman, nakakailang hakbang pa lang sila bago sila tumigil. Nang makita ni Sebastian ang mga piraso ng Black and White Guards na nagkalat sa dagwang sahig, siya ay natulala. Ito ba, ang Black and White Guards? Sa kabila ng kanilang hiwalay na estado, kinilala sila ni Sebastian. Kung tutuusin, ang kanilang mga kasuotan ay naiiba sa iba. Boom! Ang eksena ay isang bolt out of the blue para kay Simon at sa iba pa. Patay na ang Black and White Guards. Paanong nangyari ta? Makapangyarihang nilalang sila. Halos walang sino man sa South City na katapat nila.
Paano sila mamamatay sa Northampton? At sa malupit na paraan tulad nito. Walang pakialam si Glenn at ang kanyang partido sa Black and White Guards. Nagmamadali silang pumasok sa silid, ngunit matagal nang wala si Abigail. Nakahinga sila ng maluwag. Maliwanag na may iniligtas si Abigail. Sa sumunod na segundo, ang tawag na natanggap nila mula kay Abigail ay lubos na napanatag sa kanila. Sa labas, tahimik ang pamilya Lopez. Ito ay isang balita na masyadong nakakagulat para sa kanila. May isang tao sa Northampton na kayang paksain ang Black and White Guards. Nagpalitan ng tingin sina Sebastian at Simon. Ang taong agad nilang naisip ay ang misteryosong amo ng Morris Group. Ngumisi si Glenn, alam mo ba kung gaano kalakas ang Northampton ngayon? Ang lalaking iyon ay isang taong hindi mo kayang tawirin. Nang marinig ang sinabi ni Glenn, kinilig si Sebastian. Isang hindi makapaniwalang tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi nakakagulat na hinihikayat siya nina Winston at Liam noong isang araw, hindi niya talaga kayang tawirin siya. Hindi bababasa, habang siya ay nasa lupain ng Northampton, hindi niya siya makatawid. Tuwang-tuwang sinabi ni Glenn, Mr. Lopez, bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhad sa opisina ng Morris Group sa buong gabi. Baka pabayaan ka ng lalaking iyon. Imposible. Paano ako magbubaw sa kanya? Agad na inutusan ni Sebastian, Simon, kunin mo na ang mga gamit mo. Babalik na kami sa South City. Any later, at hindi na tayo makakabalik. Walang inaasahan na haantong sa ganitong sitwasyon. Dumating si Sebastian sa Northampton na may engranding pasukan ngunit ngayon ay aalis na siya ng napakagulo. Alam niya kung ano ang kahihinatnan ng kanyang matagal na pananatili, kaya mabilis siyang umalis, lalagyan ng nobela. Umabot sa pandinig ni Levi ang balita ng pag-alis ni Sebastian. Sa tingin ba niya ay maaari siyang pumunta at umalis ayon sa gusto niya? Kung narito siya, kailangan niyang manatili sa Northampton magpakailanman. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 408. Naiintindihan. Nagbahagi ng tingin sina Asher Dragon at Kirin. Sa ngayon, si Sebastian, Simon at ang iba pa niyang gang ay nakalabas na sa metropolitan area ng Northampton. Nagmamadali silang pumunta sa South City. Sa wakas nakalabas na kami ng Northampton, nakahinga ng maluwag si Sebastian. Siya ay natatakot na talagang mamatay sa Northampton. Masyadong walang awa ang lalaking iyon. Nagawa niyang harapin ang mahihirap na kalaban tulad ng Black and White Guards. Alam ni Sebastian na kung ipagpapatuloy niya ang kanyang pananatili, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Dahil napakalakas ng kanyang kalaban, pinili niyang umiwas sa kanya. Tatandaan ko ang ginawa ng Morris Group. Babalik ako pagkatapos kong makakuha ng tulong mula sa South City. Imposibleng pabayaan ni Sebastian ang bagay na ito. Sir, sa tingin ko may mali. Ang instincts ni Simon ay nagpaparinig ng mga alarma sa kanyang isipan. Parang may masamang mangyayari anytime soon. Huwag kang mag-alala. Walang makakasunod sa atin dito, pang-iinis ni Sebastian. Whoosh! Sa pagkakataong iyon, biglang hinayla ng driver ang preno at muntik nang itapon si Sebastian at ang iba papalabas ng sasakyan, lalagyan ng nobela. Nakaharang ang daan sa harap nila. Napilitang huminto ang fleet ng mga sasakyan ni Sebastian. Ano ang nangyayari? Agad na tanong ni Sebastian. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga anino ang lumitaw mula sa likod ng mga harang sa kalsada. Ang nangunguna ay si James. Matagal na silang naghihintay sa lugar na ito. Ginoo, Sebastian Lopez, dahil nandito ka, bakit hindi ka magstay forever? Bakit ka aalis? Sabi ni James sabay impit. Paalisin mo sila. Naging malamig ang tingin sa mga mata ni Sebastian. Sumugod ang mga bodyguard ng pamilya Lopez. Bang! 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 Gayunpaman, magkaiba sila ng mga kasanayan mula sa mga mersenaryo tulad ni James. Hindi nagtagal, nasa lupa na ang mga bodyguard ng pamilya Lopez. Gulat na napatingin sina Sebastian at Simon kay James at sa mga tauhan niya. Dahil alam niyang disadvantageous siya sa sitwasyon, sumuko kaagad si Sebastian. Isama mo sila sa amin. Sa huli, dinala ni James ang tumakas na si Sebastian pabalik sa Northampton. Dumating sila sa isang villa sa Northampton. Sa villa, isang grupo ng mga tao ang nakatingin sa kanya. Nanginginig,
Tinanong ni Sebastian, ano ang sinusubukan mong gawin? Gusto kong makipagkita sa boss ng Morris Group. Natawa si Kirin, gusto mong makilala ang amo ko. Wala kang karapatan. Sino ka? Napatingin si Sebastian kay Levi. Neil Atkinson. Ano? Neil Atkinson. Natigilan si Sebastian matapos marinig ang kanyang sinabi. Isang hakbang na lang ang layo ni Neil Atkinson sa pinakamisteryoso na narinig niya. Anong gagawin mo sa akin? Nagpanik si Sebastian. Tumawa si Neil, bibigyan kita ng pagkakataon. Anong pagkakataon? Lumawak ang ngiti ni Neil. Isang pagkakataon para manatiling buhay ka. Sa tingin mo, gaano kahalaga ang buhay mo? Wham! Bumagsak ang pag-unawa sa isip ni Sebastian. Ang halaga ng kanyang buhay ay nakalkula na ngayon sa pera. May balak si Neil na makakuha ng malaking halaga mula sa kanya. Alam ni Sebastian na kapag tumanggi siya, hindi na siya mabubuhay sa susunod na umaga. Sasabihin na sana ni Sebastian ang 100 milyon ng sumabad si Neil, balita ko isa kang prominent figure sa South City, di ba? Sigurado akong bilyon-bilyon ang halaga mo. Bastard! Nakakuyom ang mga kamao ni Sebastian habang nagmumura sa puso. Si Neil ay sobrang takaw. Ano naman dito? 10 bilyon. Isang halaga na angkop para sa isang tulad mo. I'm sure hindi naman magiging problema yon, di ba? Ang ngiti sa mukha ni Neil ay kasing tuso ng isang sorrow. Ikaw. Malapit nang sumabog sa galit si Sebastian. 10 bilyon. Gusto niya ng 10 bilyon. Masyadong gaaman ang Morris Group. Nanginginig sa galit si Simon, ngunit wala siyang magawa. Sa tingin mo ba ay hindi ng 10 bilyon ang buhay mo? Nag-iba ang ekspresyon ni Neil nang magsimulang lumabas sa kanya ang isang mamamatay tao na aura. Pinatayo nito ang buhok sa batok ni Sebastian. Pakiramdam niya ay para siyang kuneho na pinagmamasdan ng isang sorrow. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 409. Alam niyang binabalaan siya ni Neil na kung hindi niya kayang maglabas ng 10 bilyon, parang patay na siya. Pagkaraang tumingin saglit kay Simon, pumayag si Sebastian. Sige, bibigyan kita ng 10 bilyon, pero kailangan mo akong bitawan. Tumanggong si Neil. Walang problema. Hanggat bibigyan mo kami ng eksaktong 1 bilyon, hindi magiging sulit na kunin namin ang iyong masamang buhay. Paf! Halos lumuwa ng dugo si Sebastian sa gitna ng kanyang galit. Hindi lamang siya na blackmail ng 10 bilyon, ngunit kailangan din niyang tiisin ang kahihiyan. Simon, ilipat mo na ang pera sa kanila. Mabilis, inilipat ni na Simon at Elena ang 10 bilyon sa Morris Group. Tumawa si Neil, Mr. Lopez, maaari kang bumisita sa amin muli sa Northampton. Maraming salamat sa iyong kontribusyon. Bumagsak. Nadapa si Sebastian at bumagsak sa sahig. Siya ay nasa pinakamaraming sandali ng kanyang buhay. Dumating si Sebastian sa Northampton nang may karangyaan at umalis siya sa loob ng 3 araw. Ang Black and White Guards ay permanenteng naiwan sa Northampton, at gayon din ang kanyang 10 bilyon. Mabilis na kumalat ang balita. Ang mga tao mula sa lahat ng bahagi ng Quebec ay nagulat nang matanggap nila ang balita. Maging si Sebastian Lopez, si Hades, ay pinalaya sa ganoong kaawa-awang estado. Ang Northampton ba ay nakakatakot sa isang lugar? Hindi pa ba bumagsak ang 3 kilalang tao sa Northampton? Mayroon bang isa pang nakakatakot na presensya sa Northampton? Dumarami ang makapangyarihang mga pamilya na nagsimulang magmasid sa katahimikan. Unti-unti nilang napagtanto na ang Northampton, gaano man ito kaganda, ay hindi madaling makuha. Walang sino man ang maaaring tumaas sa Northampton maliban kung sila ay masunurin sa mga patakaran at taos-puso sa pag-aambag sa Northampton. Kung hindi, lahat sila ay magiging katulad ni Sebastian Lopez. Ito ang nakikitang kahihiyan ni Sebastian sa buhay. Alam ng lahat na hindi papayag si Sebastian. Isang araw, babalik siya sa Northampton para maghiganti. Kuwit-kuwit. Ang nagplanong kumuha ng 10 bilyon kay Sebastian ay natural na si Levi, lalagyan ng nobela. Sir, meron na tayong 10 bilyon ngayon. Anong gagawin natin dyan? Tanong ni Kirin at Elena. Ay invest ang lahat sa pag-unlad ng Northampton. Una, mag-set up ng foundation para maglaan ng pondo para makatulong sa mga kaganapan. Pangalawa, magtayo ng mas maraming nursing home, orphanage at libreng paaralan. Pangatlo,
ay invest ang pera sa mas mahihirap na lugar ng Northampton para sa pagpapaunlad nito, tulad ng kanilang pag-unlad ng pang-agrikultura, sabi ni Levi. Matapos marinig ay nagliwanag ang mga mata ni Kirin at Elena. Nasa antas na ang isip ni Levi na hindi nila pangarap na maabot. Akala nila ay gagamitin ni Levi ang 10 bilyon para sa pagpapaunlad ng Morris Group. Nag-aalalang sinabi ni Elena, Mr. Garrison, siguradong babalik si Sebastian. Hindi siya isa na tahimik na tumanggap ng ganoong pagkatalo. Humajejek si Levi habang nakahawak sa kanyang sigarilyo. Ang galing. Hindi lang 10 bilyon sa susunod. Sa totoo lang, sana mas madalas ang mga tanga tulad ni Sebastian. Malaking tulong ito para sa pag-unlad ng Northampton. Paf! Halos magluwa ng dugo si Kirin at Elena nang marinig ang kanyang sinabi. Kung ang kanyang mga salita ay narinig ng mga kilalang tao sa South City, maaaring mamatay lamang sila sa atake sa puso. Walang sino man sa Northampton ang nag-iisip na aalis si Sebastian sa lugar na kagulo niya. Ang isa na higit na nakinabang sa kanyang pag-alis ay ang pamilya Rogers. Noong gabing iyon nang sila ay lumaban kay Sebastian, naisip ng lahat na ito na ang katapusan ng pamilya Rogers. Gayunpaman, ang natalo ay si Sebastian. Matapos talunin si Sebastian, tumaas ang bahagi ng pamilya Rogers at Morris Group. Ngayon, pareho silang mga haligi ng Northampton. Sa araw na ito, kararating lang ni Levi sa kumpanya nang lumapit sa kanya si Iris. Mabilis, ihanda ang sarili. May press conference ka sa isang sandali. Mag-ayos ka para magmukhang mas buhay mamaya. Inabot sa kanya ni Iris ang isang suit. Gayunpaman, hindi ito isinuot ni Levi. Hindi niya nakita ang pangangailangan. Maya-maya, dumating na ang mga reporter. Ha, bakit ikaw pa, Levi? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 410. Natigilan ang magandang reporter habang binibigkas ang kanyang tanong. Kinusat ni Levi ang kanyang mga mata at tinitigan siyang mabuti. Ngayon, naalala niya. Ang magandang reporter sa harap niya ay ang batang intern na sumali sa Northampton Television Network 6 na taon na ang nakalilipas. Noon, kinapanayam niya sila ni Morris. Naalala ni Levi na ang batang reporter na ito ay hindi tapat na babae. Nabigo ang mga pagtatangka niyang akitin siya. Sinubukan niyang akitin si Morris, ngunit nabigo rin. Sa huli, sinumbong siya ni Levi sa kanyang superior, lalagyan ng nobela. Siya ay pinarusahan, at ang kanyang internship ay nakansela. Mula noon, siya ay na-blacklist mula sa istasyon ng telebisyon. Gayunpaman, sa hindi inaasahan, gumagana pa rin siya sa istasyon. Tila isa siya sa mga nakatatanda at makaranasang reporter sa kanyang kumpanya. Sa totoo lang, tanghali, sinibak ng istasyon si Margaret pagkatapos ng reklamo ni Levi. Gayunpaman, natulog si Margaret sa isa sa mga taong namamahala sa istasyon, at nakabalik sa kanyang pwesto. Mula noon, naging smooth ang career niya. Ngayon, siya ang gintong anak ng istasyon at ang pinakamahalagang reporter doon. Isa pa, maganda siya at matikas. Siya ay mahusay na iginagalang sa kanyang mga kapantay, at siya ang alas ng kanyang kumpanya. Dahil hindi kapanipaniwala ang pag-unlad ng Morris Group, itinalaga ng istasyon ng telebisyon ang kanilang alas na kapana-panayam sila. Bago dumating, si Margaret ay nababalisa. Pagkatapos ng lahat, ang Morris Group ang pangunahing suporta ng Northampton. Nag-aalala siya tungkol sa pakikipanayam sa isang kumpanya na kasing laki ng Morris Group. Kasabay nito, nais niyang maging kakilala sa kanila. Mas mainam na makilala niya si Neil o ang misteryosong amo sa likod ng Morris Group. Si Margaret ay naghanda ng mga medyas at ilang iba pang mga bagay sa kanyang pitaka, handa siyang gamitin ang kanyang katawan upang makamit ang kanyang layunin anumang oras. Gayunpaman, hindi niya inasahan na ang kakapanayamin ay si Levi. M.S. Ward, ang lalaking ito ay si Levi Garrison. Siya ang representative ng company namin for this interview, pakilala ng secretary ni Iris. Kumunat ang noo ni Margaret at nagtatakang nagtanong, pwede mo bang sabihin sa akin kung sino si Mr. Garrison? Nako, siya ang technical advisor. Hindi ko alam kung bakit siya inatasan ni MS. Annabel bilang kinatawan para sa panayam. Sa totoo lang, sa tingin ko siya ang hindi gaanong hitsura. Kung ako ang bahala, mas gusto kong magpadala ng security guard o janitor,
Ibinulong ng sekretarya ni Iris sa tenga ni Margaret ang kanyang mga reklamo. Kung hindi natutuwa si MS Ward sa sitwasyon, maaari kong imungkahi kay MS Annabel na magkaroon ng mas importanteng darating para sa interview, mungkahi ng kalihim. Napangiti si Margaret, hindi na kailangan. Okay lang ako sa kanya. Napakagaling. Magsisimula na, MS Ward. Maaari mo akong hanapin kung may problema. Pagkaalis ng sekretarya, tiningnan ni Margaret si Levi mula ulo hanggang paa. Levi, hindi mo siguro naisip ang araw na magkikita tayong muli ng ganito, di ba? Hindi ko akalain na makakasama ka pa rin sa Levi Group, panunuyan ni Margaret. Tumawa si Levi, at hindi ko akalain na magtatrabaho ka pa rin sa Northampton Television Station. Hindi ka natanggal. Ngumisi ang cameraman sa gilid, please be mindful of your words. Si MS Ward ang alas ng aming istasyon. Siya ang pinakamahusay na reporter na mayroon kami. Masayang ngumiti si Margaret kay Levi. Paano mo nagawa iyon? Ikaw ba? Baka sa mukha ni Levi ang pagtataka. Ikaw. Nang malaman kung ano ang sasabihin ni Levi, nanginginig sa galit si Margaret. Nakarating ako sa kinaroroonan ko gamit ang sarili kong mga talento. Hindi ako tulad ng isang tao, na narinig ko na naghahanap buhay sa pamamagitan ng paghila ng kaunting mga string dito at doon. Kumbaga, mas inutil siya kaysa sa mga guard at ang mga janitor. Totoo yan. Kung tutusin, kakalabas mo lang sa kulungan. Himala na may trabaho ka pa, panunuyan ni Margaret. Hindi napigilan ng ibang staff na nakikita, MS Ward, hindi ba masyadong marami ang Morris Group? Nagpadala sila ng isang ex-convict para makapanayam namin. Halatang mababa ang tingin nila sa atin.